Magandang buhay at isang masayang araw ng pagkatuto mga mag-aaral ng ikalawang baitang. Welcome sa ating TV RBI School on Air Radyo Eskwela sa 88.9 FM Ayos. Isang makabuluhang talakayan ang ating pagsasaluhan sa loob ng 25 minuto tungkol sa kaalaman sa katotohanan. Ako ang inyong guro sa pagkatuto sa Matematika 2. Madam Grace M. Gallo ang inyong gabay sa araling ito. Bago natin simulan ang ating aralin ngayong araw, ay nais ko lamang tiyakin ang inyong kahandaan. Siguraduhin na may nakahanda kayong papel, panulat at hawak ninyo ang inyong learning activity sheets sa matematika at humanda na sa ating talakayan ngayong araw. Handa na ba kayo mga bata? Sa araling ito, ikaw ay inaasahang makapaghahambing ng salapi o pera gamit ang mga simbolo sa paghahambing gaya ng greater than, less than, at equal. Basahin natin. Isang araw, nakapagbenta ng tinapay si Mang Jose sa halagang 90 pesos. Kinabukasan naman ay nakapagbenta uli siya ng tinapay sa halagang 80 pesos. Alin ang mas malaking kinita ni Mang Jose? 90 pesos. Tama. Tandaan, sa paghahambing ng salapi o pera, unahing tingnan ang unang digit at susunod ang pangalawa o pangatlong digit ng bawat salapi at paghambingin ito. Ang 9 ay mas malaki kaysa sa 8, kaya gumamit tayo ng simbolong greater than o mas malaki. Binigyan ni tatay si ate ng 60 pesos. Samantalang si bunso naman ay 70 pesos. Sino ang may mas malaking salapi? Si ate, 60 pesos, less than bunso, 70 pesos. So, sagot, mas malaki ang salaping natanggap ni bunso mula kay tatay. Pagkumparahin ang unang digit ng bawat salapi. Ang 6 ay mas maliit sa 7, kaya gagamit tayo ng simbolong less than o mas maliit. Si Kyle at Kyla ay kumuha ng bayabas sa kanilang bakuran at ibinenta nila ito. Si Kyle ay nakapagbenta ng halagang 50 pesos. Si Kyla naman ay masaya dahil nakapagbenta rin siya ng bayabas sa halagang 50 pesos. Sino sa dalawa ang mas malaki ang napagbentahan? Kyle, 50 pesos. Kyla, 50 pesos. Sagot, magkapareho lamang ang napagbentahan ng bayabas ni Kyle at Kyla. Mapapansing magkapareho ang una at pangalawang digit ng salapi, kung kaya gumamit tayo ng simbolong equal to o kapareho ng sagot. Nasagot mo ba ng wasto ang mga tanong? Kung oo ang sagot mo, mahusay ka. Kung hindi naman, huwag mag-alala, matututunan mo ito sa araling ito. Magpatuloy ka. Subukin natin. Paghambingin ang mga sumusunod na salapi o pera, gumamit ng mga simbolong greater than, less than, at equal. Para sa unang bilang, 50 pesos, 55 pesos. Pangalawang bilang, 60 pesos, 50 pesos.
Pangatlong bilang, 40 pesos, 40 pesos. Pang-apat na bilang, 20 pesos, 25 pesos. At sa panghuling bilang, 70 pesos, 50 pesos. Ngayon naman, kung tapos na kayo, atin nang iwasto ang inyong mga sagot. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay less than. Pangalawang bilang, greater than. Pangatlong bilang, equal. Pang-apat na bilang, less than. At panglimang bilang, greater than. Nakuha ba ninyong lahat, mga bata? Kung gayon, palakpakan ang inyong mga sarili dahil nakakasunod kayo sa ating talakayan. Tandaan mo, gumagamit tayo ng simbolo sa paghahambing ng greater than o mas malaki kung ang bilang sa kaliwa ay mas malaki ang halaga kaysa kanang bilang. Halimbawa, 60 pesos greater than 50 pesos. Tandaan mo, gumagamit tayo ng simbolo sa paghahambing ng less than o mas maliit kung ang bilang sa kaliwa ay mas maliit ang halaga kaysa kanang bilang. Halimbawa, 60 pesos less than 70 pesos. Tandaan mo, gumagamit tayo ng simbolo sa paghahambing na equal kung ang bilang sa kaliwa at kanan ay magkatumbas ang halaga. Halimbawa, 100 pesos equals 100 pesos. Ngayon naman, kunin na ang inyong mga learning activity sheets at subukan nating sagutin ang mga susunod na mga gawain. Para sa gawain una, handa na ba? Kung handa na kayo, gawin na natin. Para sa unang gawain, paghambingin ang mga sumusunod na salapi o pera. Gumamit ng mga simbolong greater, less than, at equal. Para sa unang bilang, 50 pesos at 40 pesos. Blank, 55 pesos at 40 pesos. Sa pangalawang bilang, 60 pesos at 20 pesos. Blank, 50 pesos at 40 pesos. Sa pangatlong bilang, 40 pesos at 10 pesos. Blank, 40 pesos at 20 pesos. Pang-apat na bilang, 20 pesos at 5 pesos. Blank, 25 pesos. At panghuling bilang, 70 pesos at 10 pesos. Blank, 50 pesos at 60 pesos. Bibigyan ko kayo ng ilang minuto para ito ay sagutin. Tapos na ba, mga bata? Kung tapos na kayo, atin nang iwasto ang inyong mga sagot. Para sa unang bilang, ang sagot ay less than. Pangalawa, less than. Pangatlo, less than. Pang-apat, equal. At panglima, less than. Hawakan pa din ang inyong learning activity sheet dahil magpapatuloy pa kayo para sagutin ang mga sumusunod na mga katanungan. Paghambingin ang sumusunod na salapi o pera, gumamit ng mga simbolong greater, less than, at equal.
Para sa unang bilang, 50 pesos at 40 pesos blank, 55 pesos at 40 pesos. Pangalawa, 60 pesos at 20 pesos blank, 50 pesos at 40 pesos. Pangatlo, 40 pesos at 10 pesos blank, 40 pesos at 20 pesos. Pang-apat, 20 pesos at 5 pesos blank, 25 pesos. Panglima, 70 pesos at 10 pesos blank, 50 pesos at 60 pesos. Sagutin ninyo, bibigyan ko kayo ng ilang minuto. Tapos na ba mga bata? Kung tapos na kayo, atin nang iwasto ang inyong mga sagot. Para sa unang bilang, less than. Pangalawa, less than. Pangatlo, less than. Pang-apat, less than. At panglima, less than. Nakuha bang lahat mga bata? Kung gayon, palakpakan ang inyong mga sarili. Ngayon naman, para sa susunod nating gawain, isulat ang masayang mukha kung tama ang nakasaad sa bilang at malungkot na mukha naman kung hindi. Ready na ba kayo? Okay, kung ready na, para sa unang bilang, 50 pesos greater than 55 pesos. Isulat ang sagot sa patlang. Pangalawa, 60 pesos equals 50 pesos. Pangatlo, 40 pesos greater than 45 pesos. Ika-apat, 20 pesos greater than 25 pesos. At panglima, 70 pesos less than 50 pesos. Nasagot na ba ninyo mga bata? Kung nasagot na ninyo, atin nang iwasto. Para sa unang bilang, malungkot na mukha. Pangalawang bilang, malungkot na mukha. Pangatlong bilang, malungkot na mukha. Pang-apat na bilang, malungkot na mukha. At panglimang bilang, malungkot na mukha. Ngayon naman, sa susunod nating gawain, pagtapatin ang katumbas na halaga ng hanay A sa hanay B. Para sa unang bilang, 20 pesos at 55 pesos. Sa letter B, ang pamimiliang mga sagot ay sa letrang A, 45 pesos, letrang B, 85 pesos, letter C, 60 pesos, letter D, 70 pesos, at letter E, 75 pesos. Piliin ang mga tamang sagot at ilagay sa patlang. Para sa ikalawang bilang, 10 pesos at plus 50 pesos. Pangatlo, 40 pesos plus 45 pesos. Pang-apat, 20 pesos at 25 pesos. Panglima, 20 pesos plus 50 pesos. Hanapin ang sagot sa hanay B. Bibigyan ko kayo ng ilang minuto. Tapos na ba mga bata? Atin nang sagutin. Para sa unang bilang, ang sagot ay letrang E. Pangalawa, letrang C. Pangatlo, letrang B. Pang-apat, letrang A. At panglima, letrang D. Nakuha bang lahat mga bata?
Mahusay kung ganon. Sino ang nakakuha ng 5? Magaling, ipagpatuloy mo ito. 4, nakakasunod ka. 3, mag-aral pang mabuti. 2, kailangan mo ng gabay. 1, pagsumikapang tumaas ang marka. Kung tapos na kayo, itago na ang inyong mga learning activity sheet dahil dadalhin yan ng inyong mga nanay para i-check ng inyong mga guro. Tapos na ang ating 25 minutong talakayan. Naway nauunawaan nyo ang ating leksyon. Hanggang sa muli, ito ang inyong teacher broadcaster, Grace M. Galo, na nagsasabing, ang magandang asal ay kaban ng yaman. Tandaan nyo yan mga bata. Hanggang sa muli, paalam!